Marami siyang DDS trolls na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasayan mo doon? Inaasahan ko na yun na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas sa kay General Bato, sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya, na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme, na gumawa ng patayan dito, patayan doon, parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing. Okay. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos na ipapatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng DDS troll, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila.